Ngayong September 25, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Mga literato ni dating PNP Chief Benjamin Acorda kasama ang ilang personalidad na konektado sa mga pogo, ipinakita ni Senador Risa Ontiveros sa pagdinig kahapon. Alice Go sumalang na sa executive session ng Senado para ikanta kung sino ang umano'y most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo. PAGCOR Senior Vice President for Security Raul Villanueva nagsorry matapos aminin na hindi pa kumpirmado na may dating ang PNP chief na tumulong sa pagtakas ni Alice Go. Brigadier General Nicolas Torre III na nanguna sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy na promote bilang acting director ng PNP CIDG. Blackwater bossing import na si George King gusto na ring sumali sa ating national team. At short and sweet tour ni Sabrina Carpenter, umarangkada na. Ilang litrato ni dating PNP Chief Benjamin Acorda ang ipinakita sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado. Dito makikita ang hepe na kasama ang ilang individual na konektado ngayon sa mga iligal na pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Inilabas sa pagdinig ng Senado kahapon ang larawan ni Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay kasama si dating PNP Chief Benjamin Acorda at kapatid ni Alice Guo na si Wesley. Bukod kay Kalugay, may larawan din si Acorda kasama ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Tanong tuloy ni Senator Risa Ontiveros, bakit nakikipag-ugnayan ang dating hepe ng PNP sa mga personalidad na iniuugnay sa mga iligal na pogo? Giit naman ni Kalugay, binisita nila si Acorda sa Camp Crame dahil dati raw siyang hepe ng Suwal Police. Nagpicture lang po, tapos umalis na po kami. Hindi ko po kilala po yung... Nagpa-picture lang kayo kay Chief? Opo, Your Ano ba ang pakay nyo? Bakit kayo pumunta? Namasyal lang po kami, Your Honor. At ang sabi ng mga kasamahan ko po, gusto po nilang makita po si PNP. Ang sagot lang dyan ni Acorda, mahal niya ang bansa at ang PNP. Ginawa lang daw niya ang dapat gawin ng isang Pilipino at police officer. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senado si Acorda. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa po akong victim. Iginiit naman ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na biktima lang siya at hindi ang mastermind ng operasyon ng mga iligal na pogo. Pero nang tanungin kung ginamit siya ng mga sindikato sa pagpapatakbo ng mga pogo, itinanggi ito ni Guo. Hindi naman po siya ginamit. Ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala pa akong kinalaman. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Handa raw si Guo na pangalanan ang anilay most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo. Kaya kalaunan, pinagbigyan siya sa hiling niyang executive session para isuwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Pero muntik pa yang di matuloy dahil humihirit ang kampo ni Guo na gawin na lang yan sa Huwebes. Please don't tell us when to hold this. He say, and that's what we are offering. Start now. Natuloy naman ang executive session pero hindi na isiniwalat ang mga ibinunyag dito ni Guo. Matapos ang executive session, ibinalik na rin sa selda sa Pasig City Jail ang dating alkalde. Naging emosyonal naman si Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga nang tanungin kung paano siya nakapasok bilang incorporator sa Whirlwind Corporation. Ayon kay Ong, tinulungan siya ng kanyang ninong na si Duan Renwu. Noong time na yun, kakawala lang ng mom ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or namatay sila? Namatay mom ko. Dito naman dito naman dumating si Mr. Duan Ren. Doon mo siya nakilala. Okay. At tumayo siya parang magulang mo na ever since. At siya ang nagpasok sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Okay.
Habang ang unang inakalang kapatid ni Alice na si Sheila Guo naman, binawi na ang contempt order. Inilipat na ang kanyang kustudiya sa Bureau of Immigration. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagsorry naman si PAGCOR Senior Vice President for Security Raul Villanueva sa mga nadawit na dating PNP chief sa kanyang naunang pahayag na meron umanong dating hepe ng PNP na tumulong sa pagtakas ni Alice Guo. Sa pagdinig ng Senado kahapon, inamin ni Villanueva na haka-haka lang ang nauna niyang pahayag sa komite. Hindi pa kasi ito kumpirmado. Wala raw siyang hawak na ebidensya para patunayan ito. Sa isang pahayag naman ng mga dating PNP chief na binasa ni Senator Bato de la Rosa sa hearing kahapon, iginit nilang nagdulot ng kahihiyan at kapahamakan ang akusasyon ni Villanueva. Lalo't iniingatan daw nila ang kanilang reputasyon at integridad kahit mga retirado na. I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry kung yan ang paka-interpret ng mga chief PNPs natin. When you say you're sorry, does that mean to this committee that you are already issuing a public apology? Yes, Your Honor, to say it very bluntly. Nagisa naman sa pagdinig ng Senado kahapon ng nakatatandang kapatid ng dating economic advisor ng Administrasyong Duterte na si Michael Yang. Ayon sa PAOK, sangkot si Tony Yang sa operasyon ng Pogo sa Cagayan de Oro. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ginagago tayo nitong Chinese national to. Marunong ka ba Nagalog at magbisaya eh? Kunwari lang, hindi ka marunong eh. Uminit ang ulo ng mga senador sa unang pagharap ng negosyante si Tony Yang sa pagdinig ng Senado sa iligal na Pogo kahapon. Si Yang ang nakatatandang kapatid ng dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang na iniuugnay din sa Pogo. 1998 o 1999 pa raw nag-umpisang manirahan sa Pilipinas si Yang, pero Chinese lang daw ang lengguwaheng alam niya. Di ako makapaniwala. Quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included, at di pa kayo marunong mag-Bisaya fluently o Filipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan. Tagalog, Bisaya, maing kunti-kunti. Tagalog, Bisaya, only a few, a mix of everything. Ayon kay Yang, pinanganak siya sa Fujian, China. Wala siyang Philippine passport bukod sa Chinese passport. Pero may Filipino birth certificate siya. 2004 pa raw ito pinarehistro ng lolo niya para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Bukod sa Pinekeng birth certificate, natuklasan din ni Ontiveros na may iba pang pangalan na ginagamit si Yang. You have profited from changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo. At your convenience, talagang for convenience, gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tahimik pero mautak si Yang. Ito raw ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya niya at naghahari-harian sa Cagayan de Oro. Siya po yung parang nagpapatakbo ng mga businesses, ng mga Yangs. Pati Pogo businesses? Yes, ma'am. Pati po yung Pogo business niya. They tried to establish yung parang kingdom nila, yung lugar na yun, ma'am. Parang hindi ka pwedeng magpasok ng business doon sa area na yun, ma'am, kung hindi ka dadaan sa kanya. Lumabas din sa pagdinig kahapon ang letrato ni Yang kasama si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Pero sabi ni Yang, nakilala lang niya si Acorda sa Cagayan Business Federation. Tinanong din si Yang kung malapit ba siya kay dating Pangulong Duterte. Pero sabi niya, isang beses lang niya nakita ang dating Pangulo sa isang business meeting. Sa kabuuan, nasa 7 kumpanya ang nakapangalan daw kay Yang. Bukod pa sa 9 na negosyong na-trace na konektado sa tax number o TIN niya. Isa sa inusisa ng mga senador ang planta ng bakal ni Yang sa CDO, ang Sanja Steel Corporation na posibleng isa ring Pogo Hub. Hindi pa po namin napapasok, ma'am, yung lugar. But yung intel report po na nakarating sa akin and of course yung mga documents na nakita namin, it all points to a Pogo operation. He does play a major role sa criminal networks ng Pogo doon. Yes, ma'am. Hindi naman direktang itinanggi ni Yang kung may Pogo sa planta niya o wala. Pero may mahigit 100 Chinese employees daw siya roon na nakatoka sa pagpapatakbo ng mga makina. Bukod sa planta ng bakal, inusisa rin ni Ontiveros ang tungkol sa Pogo service provider na Oro One kung saan presidente si Yang.
Paglilinaw niya, hindi siya ang boss ng Oro One, pero inamin niya kalaunan na kilala niya ang mga incorporator ng kumpanya. Huling pagdinig na dapat ng Senado sa isyu ng iligal na pogo kahapon, pero nakiusap ang ilang senador na ituloy pa ito sa dami ng kanilang mga tanong. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, lalo pang dumami ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Base sa datos ng Philippine Navy, pumalo na raw sa 251 ang barko ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Ang bilang na yan, record high daw. Mahigit 200 daw rito ay Chinese maritime militia ships, habang ang iba ay mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army at ilang Chinese research vessels. Karamihan daw sa mga barko ng China ay namataan sa Ayungin at Escoda Shoal. Matatandaang noong nakaraang linggo nang umalis ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Nagkainitan naman sa Senado sina Senator Alan Peter Cayetano at Mig Zubiri kaugnay ng resolusyon tungkol sa mga EMBO barangay. Sa gitna ng sesyon kagabi, nagkataasan ng boses ang dalawang senador. Magpapang-abot na sana ang dalawa, pero mabilis namang umawat at namagitan ang ibang senador. Nag-ugat ang tensyon ng hilingin ni Cayetano na ipasa na ang resolusyon niya para maisama ang 10 EMBO barangay sa 2 legislative district ng Taguig at Pateros para magkaroon sila ng kinatawan sa Kongreso matapos ilipat ng Korte Suprema ang mga EMBO galing Makati. Minamadali ni Cayetano ang pagpasa sa resolusyon dahil mag-a-adjourn na ngayong araw ang sesyon. Pero inalmahan ito ni Zubiri kagabi at iminungkahing ipagpabukas na lang ang pagtalakay rito dahil wala ito sa agenda ng Senado at para mapag-aralan muna. Dito na sila nagkainitan pero sa huli, nagkaayos din ang dalawa ng parehong mahimasmasan. I'm just saying, Mr. President, that a little over 300,000 people and the number of voters is just on the resolution. We cannot do nothing. So I know some of our colleagues have, sa Tagalog, parang agam-agam. Even sa hearing ng City Council, I sat in, listened to our kababayans from EMBOs and other barangays. And, you know, we're all searching for the perfect solution. Ang akin lang naman dyan is nabigla ako dahil nasa taas nga ako at biglang may concurrent resolution about these barangays. Wala naman sa agenda today, Mr. President. So, my appeal to the good gentleman is give us time to at least explain to us what it is all about. Pinag-aaralan na raw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung pwedeng pasalihin ng mga unconsolidated jeepney operators sa mga buo ng kooperatiba. Kasunod po yan ang 2 araw na transport strike ng Piston at Manibela para sana ibalik ang kanilang prangkisa. Layo ng LTFRB na maisali sa PUV Modernization Program ang mga miyembro ng Piston at Manibela. Dahil noong April 30 pa ang deadline ng consolidation, sinabi ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis na hindi na pwedeng bumuo ng sariling kooperatiba o korporasyon ang mga operator na hindi nag-consolidate. Ang solusyon, umanib sila sa mga nabuo ng kooperatiba. Git din ni Guadis, tuloy lang ang PUV modernization, lalo't umabot na sa 83% ang consolidation rate ng mga jeep. Pinag-aaralan na ng MMDA ang paglalagay ng underground tunnel sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa gitna ito ng lumalalang problema sa traffic sa lugar. Susuriin nila kung pwedeng maglagay ng tunnel patungo sa East Avenue at Quezon Avenue. Sa datos ngayon ng ahensya, nasa 18,000 sasakyan ang dumaraan sa Commonwealth araw-araw. Lagpas kalahati rito ang pumupuntang Quezon Avenue habang ang natitira sa East Ave. Bukod dyan, tinitingnan din ang pagpapatupad ng bus lane tulad ng nasa EDSA. Ilalatag daw ng MMDA sa lokal na pamahalaan at sa iba pang concerned agencies ang magiging resulta ng pag-aaral. Susunod, lalaki sa Cebu binagsakan ng barbel tsaka pinagsasaksak ng kanyang katrabaho. Lalaki sa Leyte, sinaksak ang kanyang ka-live-in at anak nito. At umano'y rapist sa Brazil, binugbog bago silaban ng galit na taong bayan. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Binagsakan na ng barbell, pinagsasaksak pa. Ganyan ang sinapit ng isang lalaki sa kamay ng kanyang katrabaho sa Balamban, Cebu. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni John Aroa. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang naglalakad ang lalaking ito sa Balamban, Cebu na may bit-bit na improvised barbell na gawa sa semento. Maya-maya pa, dinig ang pagbagsak ng tila mabigat na bagay at malakas na iyak. Di nagtagal, lumabas ulit ang lalaki na kumuha pala ng kutsilyo, sabay balik sa kwarto. Sa isa pang kuha, makikita ang parehong lalaki na may dalang bag at palabas ng compound. Hindi nakuna ng CCTV, pero binagsakan na pala ng barbell sa ulo at pinagsasaksak ang biktimang si Marjon Andaya. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero namatay habang ginagamot. Kinilala naman ang lalaking labas-masok sa kwarto na si Wenby De Lima. Magkatrabaho sa poultry farm sa Andaya at De Lima. Bago ang krimen ay nagiinuman pa umano ang dalawa at nagkaalitan sa di pa malamang dahilan. Lumalabas din sa investigasyon na dati nang may alitan ang dalawa. Na-recover mula sa kwarto ang barbell at kutsilyo. Pinaghahanap pa ang suspect na may standing warrant of arrest din sa Bacoor, Cavite dahil rin sa kasong murder at pagnanakaw. Dead on the spot ang tatlong magkakatrabaho matapos silang madaganan ng dump truck sa Bambang, Nueva Vizcaya. Base sa investigasyon, magkakaangkas sa iisang motor ang mga biktima at pauwi na sana mula sa isang birthday party. Hanggang sa mawala ng kontrol ang kasunod nilang truck, nagpagiwang-giwang ang truck hanggang sa madaganan ng mga biktima. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck. Paliwanag niya na wala ng preno ang truck kaya hindi na niya ito nakontrol sa pakurba at pababang bahagi ng kalsada. Maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Sa kuha ng CCTV sa isang tindahan ng litsyong manok sa Bacoor, Cavite, kitang nakatayo ang isang empleyado. Maya-maya pa'y biglang pumasok sa tindahan ang isang lalaki at sapiltang pinapasok sa banyo ng tindahan ng empleyado. Paglabas ng lalaki, binuksan niya ang kaha ng tindahan at daling-daling nilimas ang higit 20,000 pisong pera. Binalikan pa ng lalaki ang banyo bago sumibat na parang walang nangyari. Sa backtracking ng CCTV, natunton ang suspect sa Imos. Ayon sa mga pulis, sinibak na empleyado nang hinold up ng tindahan ng suspect. Hindi raw siya pinapasahod ng kanyang amo kaya niya nagawa ang pagnanakaw. Inamin naman ng suspect ang krimen. Napangunahan lang po siguro ng galit. Hanggang ngayon po, nagsisisi pa rin. Alam ko po sa sarili ko na hindi ko dapat ginawa yun. Nahaharap ang suspect sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Sugatan ang mag-ina sa Capuocan, Leyte matapos silang saksakin ng kanilang padre de pamilya. Sugat sa likod ang inabot ng inang biktima habang nasugatan naman sa tiyan na ang kanyang anak. Base sa investigasyon, kauuwi lang ng suspect nang magtalo sila ng kanyang ka-live-in. Sa gitna ng pagtatalo, kumuha ng patalim ang suspect at pinagsasaksak ang kanyang mag-ina. Mabuti na lang at nakatawag sila ng saklolo sa mga pulis. Dinala sa pagamutan ng mag-ina at ligtas na ang kalagayan. Agad ding naaresto ang suspect na hindi naman umalis sa lugar. Problema sa pamilya ang nakikitang motibo sa krimen. Bago ang pananaksak, 1 buwan na raw hindi umuwi ang suspect at gusto nang hiwalayan ng kanyang kinakasama. Formal nang itinalaga bilang Acting Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Na-promote si Torre mula sa pagiging Acting Director ng Police Regional Office ng Davao. Ngayong araw epektibo ang bagong assignment ni Torre. Na-promote ang general 2 linggo matapos mapasa kamay ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Hahalili naman kay Torres sa PRO 11 si Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete. Pinatikos sa tinawag namang desperadong aksyon ni Attorney Harry Roque ang inihaing disbarment case laban sa kanya sa Korte Suprema. Hinahal po yan ni dating Acting Cabinet Secretary at kasamahan noon ni Roque sa Administrasyong Duterte na si Melvin Matibag. Dahil daw ito sa pag-post ni Roque ng deepfake video sa social media kung saan pinalalabas na nagdodroga umano si Pangulong Bongbong Marcos. Buwelta naman ni Roque, hindi dapat sinasa publiko ang reklamong disbarment.
Giniit din niyang protektado ng freedom of speech ang pag-post niya ng mga video tungkol sa aniyay maling gawain ng Pangulo. Malinaw rin daw na pinagkakaisahan lang si Roque ng Quad Committee ng Kamara dahil dati niya na itong post. Susunod, singer na si Sabrina Carpenter. Pasabog ang performance sa pagbubukas ng kanyang short and sweet tour. Panibagong PBA import gusto na rin sumali sa ating national team na Gilas, Pilipinas. At isang fur baby biglang tinamad sa kasagsagan ng pagtawid sa kalsada. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Sabi nga sa kanta, she leaves quite an impression. Kaya talaga namang yan ang pinatunayan ng singer na si Sabrina Carpenter nang simula ng kanyang short and sweet tour sa US. Simula pa lang ng concert, pasabog na agad ang performance si Sabrina. Kinanta niya ang kanyang latest hit na Taste. Looking short and sweet din ang singer habang pinaperform ang fan favorite na Bed Cam mula sa bago niyang album. Iikot si Sabrina sa America at Europe para sa kanyang tour. Wala pang anunsyo kung dadalhin niya ito sa Asia. Pero noong nakaraang taon ay bumisita na si Sabrina sa Pilipinas para sa kanyang Emails I Can't Send Tour. Mukhang madaragdagan pa ang naturalized players ng Gilas, Pilipinas. Pati kasi ang Blackwater import na si George King gusto nang sumali sa ating national team. Ayon kay King, sobrang nag-enjoy siya sa paglalaro sa Pilipinas. Laking pasasalamat naman ng Blackwater na nakuha nila si King, lalo pat sa huli niyang laro ay nagbagsak siya ng 64 points kontra Rain or Shine. Sa ngayon, may 3 naturalized players ang bansa, sina Jordan Clarkson, Justin Brownlee at Ange Kouame. Magiging malaking tulong naman si King sa national team kung sakali, lalo pat dati rin siyang naglaro sa NBA. Just 2 araw pa bago mag-weekend, sabi nga nila, ito yung hump day eh. Kaya yung iba nating mga kapatid, kahit tayo, no, minsan medyo pagod na eh. Pero kung hanggat kaya, kapang lang hanggang makaraos, diba? Yan naman talaga minsan yung mantra natin eh. Gaya na lang nitong fur baby na to. Nakunan kasi ng isang driver ang aso at fur parent na naglalakad sa kalsada. Yun nga lang, parang inabutan ng aso ng katamaran habang tumatawid. Kaya ayun gumagapang na lang. Gumapang na lang. Natawa pa ang netizens dahil parang lalo lang tinamad ang aso nang tawagin ng kanyang fur dad. Hinala tuloy ng netizens, baka ayaw pa umuwi ng fur baby o dumidiskarte lang para magpakarga. Kanya-kanyang diskarte lang eh. lang. Oo. Siguro nga gusto magpakarga. Oo, baka ganun na nga yan. Ayan mga kapatid, 91 days na lang, Pasko na. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.